Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang AFP sa pangunguna po ng kanilang general na si General Bronner, mga kababayan. At ito po ang kanyang sagot, lalong-lalo po sa nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Pakinggan po natin si Bronner at malalaman po natin kung may malasakit po siya sa mga Pilipino, lalong-lalo po sa nangyayaring kahirapan at grabing korupsyon sa ating bansa. Ito po ang kanyang sagot, mga kababayan. Umpisa na po natin panoorin siya. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao, yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato. No? Uh, Nanonood rin lang kami, but then somebody said that that is democracy working for us. Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. No? Sana po ay wag na nilang gawin yon, gamitin yung imahe ng Armed Forces of the Philippines para manghikayat. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined, and professional force. Tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. No? Ako po ay talagang naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Kaya coming from the commanders also on the ground, sabi nila wala sila nakikitang threat from inside. Ang AFP wala nakikitang threat, pero ang NBI marami. Maraming threat. Nakita niyo po. Ang NBI maraming nakikitang threat, lalong-lalo sa Senado. Pero ang AFP wala. At nakita nyo po, nakita po natin at narinig ang pahayag ng isang general ng AFP. Hindi po sila bulag, pipi at bingi sa nangyayari po sa ating bansa. Umiiral daw po ang demokrasya. Kaya po ang AFP, ano po aasahan natin sa AFP? Sa AFP, pagka ganyan po ang sitwasyon, lalong-lalo po, hindi pala sila sumasawsaw sa problema ng bansa. Lalong-lalo po sinasabi nila sa politika. Politika po ba ang pinag-uusapan, General? Politika po ba? Unang-una, may commander-in-chief na gumagamit ng pulburon. Politika po ba yon? Para malaman ng taong bayan kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang ate na hindi tumitigil gumamit ng pulburon kasama ang asawa at anak ayon sa kanyang ate na senadora? Hindi po ba kayo kikilos at hindi man lang kayo natitreten at hindi po ba nanganganib ang bansa kung merong isang pangulo na mismong kapatid niya, kadugo niya, nagsasabi na ang presidente ng bansa at ang kanyang pamilya gumagamit? Nanonood lang kayo? Hindi kayo pipibingi? Wala kayong ginawa? Mas gusto nyo, kung totoo ang sinasabi ni Senador Amy Marcos, okay lang sa inyo na ang bansa ang namumuno, yung isa sa problema na hindi masolusyonan at napakahirap solusyonan, ang bisyo na pulburon, okay lang sa inyo yun. Na meron kayo commander-in-chief, at okay lang sa inyo na ang bansa, ang mga Pilipino na sinasabi nyo, pinoprotektahan nyo, ay naghihirap, naghihikahos, at nakikita rin pala ninyo ang nangyayaring nakawan. Nakikita nyo pala eh. Nanonood kayo. Nakikita nyo ang nangyayaring nakawan at isang damukal na ghost project at nailagay at naibulsa lang ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Dahil mismo Commander-in-Chief
na sinasabing gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang ate. Ang nagsabi, mahiya naman kayo sa dami ng korupsyon. Ginawang ghost project ang pera ng Pilipino. At mali-maleta. Wala kayong ginawa man na investigasyon bilang protektado o pinuprotektahan yung mga Pilipino? Ano po ba nakukuha namin proteksyon sa inyo? Hindi ba dapat tumulong kayo na protektahan? Dahil unang-una, yung ninanakaw ng aming buwis ay yung buwis din namin na nagpapakain sa inyo at nagpapasweldo sa inyo at nagbibigay ng mga benepisyo. Di po ba? Lalo-lalo pagka kayo nag-retired, ang lalaki ng retirement nyo. Di ba sa buwis pa rin namin kinukuha yon? Okay lang. Wala pala tayong aasahan sa AFP. Ibang-iba pala ang AFP ngayon, ang ating AFP. Ibang-iba pala sa panahon ngayon. Samantalang nung panahon ni ERAP, waiting issue lang ang pinagsimulan, waiting. Sinibak ninyo, tinanggal sa pangunguna ng AFP, si ERAP, waiting issue. Ngayon, napakaraming issue ng bansa. Grabing korupsyon. Napakarami pang inutang na wala pong makita ang mga Pilipino na malalaking programa, proyekto sa mga inutang. Bakit po? Dahil priority kayo ng gobyerno? Nagtatanong lang si Kamanong, priority kayo ng gobyerno? Hindi kayo pinababayaan? Mga general? Nagtatanong lang. Hindi naman masama magtanong. Demokrasya ang ating bansa. Kasama rin po ba kayo sa mga nababahagian ng marami at sagana-sagana? Di umano? Unbelievable. Pagka ganito po ang salitaan ng isang general, pinakamataas sa AFP, lumalabas pala, mga kababayan, ang proteksyon na kukuha natin sa ating pinag-aral at pinasweldo ay limitado lang. May hangganan. May hangganan pala ang proteksyon na ibibigay sa atin. At lahat po pala na nangyayari sa ating bansa na kahirapan, mga kababayan, at malawak ang pagnanakaw ng mga sakim, gahaman, at nagpakabuhayan ng mga politiko. Wala pala silang pakialam. Ang tingin pala nila, politika. Politika pala. Nagnanakaw na ang mga politiko, politika pa rin. Politika? Namumulitika po ba mga Pilipino? Yung kahirapan po ba namin ay part ng politika? Napakamamahal na lahat ng gastusin, bilihin. Pati petrolyo, napakataas. Hindi po ba? Kakarampot ng kinikita. Tapos nagnanakaw pa ang mga lingkod bayan. Kaya ang tanong nga namin nagnanakaw rin ba ang AFP? Lalo-lalo ang mga general? Nagtatanong lang tayo. Nagnanakaw din ba? Hindi naman masama magtanong. Dahil pa ibang klase ang AFP. Wala pala tayong makukuhang proteksyon. At okay lang pala sa kanila ang malawak ang korupsyon sa panahon ngayon. Dahil ang sasabihin lang sa atin na isang general, katulad ni Bronner, politika lang yan. Tapos, nagpapanksyon naman daw po, may investigasyon. Nanunood ka, hindi mo nakikita kung paano ang sabuatan. Tapos kapwa mo, men in uniform, ang mga ex-soldiers, ex-marine, hindi mo pa rin pinaniniwalaan sila. Parte pa rin sila ng politika. Nagamit nga sila na magnanakaw na politiko Ni hindi mo man lang imbestigahan din ang isang damukal na sinasabi na pera na pinamudmod, pinamigay, mali-maleta. Yan po mga kababayan ang napakasakit na pangyayari sa panahon ngayon. Pati po pala ang inaasahan natin mga men in uniform katulad po ng AFP, mga generals natin. Hindi po sila bulag. Hindi sila pipi at bingi. Nanonood lang po pala sila. Pinanonood lang po pala na ninanakaw na mga magnanakaw na politiko ang pera ng taong bayan ng ating buwis. At ang isasagot po na sa atin, hindi sila namumulitika. Hindi sila parte
ng pamumulitika. Kaya wala pala tayong aasahan dito sa malawakang korupsyon. Makikita natin sila. Ang mga men in uniform generals, makikita natin kung sino ang pinoprotektahan at sino po ang sinisecured. Hindi pala ang taong bayan ang sinisecured nila sa panahon ngayon. Ang pinoprotektahan pala nila sa panahon ngayon at gwardyadong-gwardyado ang mga politiko. Hindi po ba politiko ang Malacanang? Protektadong-protektado at nasa mandato daw nila yan. Pero wala naman sa mandato nila ang malawakang korupsyon at pagnanakaw ng politiko. Okay lang. Talagang ibang klase po. Talagang makapag-iisip ka na sindikato na pala di umano ang ating bansa. Pati pala ang sinasabing tagapagtanggol ng bansa. Muka di umano. Protektado pa pala ang mga magnanakaw sa ating bansa. Di umano. Yan po mga kababayan ang nakakalungkot na pangyayari. Hindi po sila bulag, pipi at bingi. Tulog lang. Hindi po ba? Maraming salamat po. Nakakalungkot man na ganito po ang magiging pahayag. Mag-aapat na taon na ang ating bansa. Sila po'y sagana-sagana pala. Kaya pala nananahimik. Maraming salamat po sa naagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Thank you po. At mga kababayan, tayo naman po ay kailangan po natin magtiis. Magtiis po at meron naman po na darating na ginhawang muli. Lalong-lalo po ang isang agila ang maging leader ng ating bansa. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.